Hello guys, and welcome back to Tarot Page Philippines, and gawin natin ang weekly horoscope para po sa may Sun, Moon, and Rising na Taurus for March 24 to 30. So kung bago kayo, subscribe, like, and share. At kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon, at Rising sa inyo, kasi importante siya, sa dulo po ng video, we have a link for this. Remember, readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At I'm also inviting you, i-click nyo po yung join button sa baba para magkaroon kayong access sa ating extended readings kung saan mas malalim yung mga messages ng cards. And sa mga nais po ng private readings or spellworks, message our page and an admin will help you. And for donations, you can use the thanks button sa baba. Taurus, how are you? So we have here is the Ten of Swords and the Thinker. Huwag ka magpa-overwhelm ha. Huwag ka masyadong, yung tipong natataranta ka na sa mga nangyayari sa paligid mo. Kasi, yun yung mga unang natatalo eh. Yun yung unang mga nasishigpay. Diba, kung nakakanood ka ng mga horror, usually yung mga taranta, yung mga, sila yung mga hindi nakapag-isip na maayos, yung nagpapa-overwhelm sa mga emotions nila. And, most of the time, sila yung unang nade-delete doon sa movie. Sila yung biglang, may yung sa sila yung unang natatanggal or nasishigpay along the way. So, the cards are actually, yung emotions mo ngayon is you feel it a little bit unstable and yung emotions mo ang medyo nangingibabaw. So, have it controlled. Paalala lang na ikaw yung master ng ship, ikaw yung captain ng soul. So, ibig sabihin nito, ikaw yung masusunod. Yes, andoon na we have emotions and our minsan sabihin natin, kasi nabigla ako. Okay, given yon, minsan nabibigla tayo. May mga moments talaga tayong nararamdaman na gano'n. Pero, hindi ibig sabihin nun, yun na yun, doon na tayo magstay sa emotions. Ibig sabihin, na we can still choose kung nabigla tayo, natakot tayo, na kung magpapalamon ba tayo sa takot natin na yun, o andoon na pipiliin natin kumalma para makaisip tayo ng paraan on how we could resolve the problems. Ito ang problema kong kulit. Now, yung crossing card mo, we have here is the Knight of Swords and Higher Power. Oh. Technically, alam mo din naman yung mga next steps na gagawin mo on paano mo i-resolve yung mga dilemmas na meron ka, kung paano mo masusolusyonan yung mga nangyayari sa paligid mo. Hindi lang siguro ma-process ng utak mo yung mga gagawin mo kasi yung emotions mo nangingibabaw. Yung fear, yung may mga fear ka, yung mga disappointments, even yung mga problems of the past na wala tayong control. So, the card is actually advising here na with a higher power. Hindi naman lahat ng bagay is kaya natin kontrolin. Lahat ng bagay is kaya natin impluensyahan. But there are two things, sabi nga sa movie na panood ko, may dalawang bagay tayo na pwede natin makontrol. Yung una is yung reaction natin, at pangalawa yung iniisip natin. So, you still are in control of certain things. And yung mga bagay na yun, once na control mo, once na nagkaroon ka na ng certain degree na, okay, kaya ko tong i-manipulate sa sarili ko. That will help you eh. Yun yung makakatulong para makalabas ka doon sa situations na meron ka ngayon. You know what to do? Andoon lang na kailangan mo ng breather. Tapos, andoon na i-execute mo properly yung mga gagawin mo. Now, yung desire card mo kasi si Knight of Pentacles and Flexibility. Tawag dito, you want things to work your way. Ayun. Medyo sorry lang Taurus kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, lahat ng pinaplano natin will be done perfectly based sa gusto natin. The universe is very versatile, very flexible yan. Parang sa lang yan sa biyahe. There will always be some issues along the way. Pero ito yung nakakatawa, yung mga issues na yon, huwag mo siyang masyadong damdamin.
Actually, instead of you, nagpapa-affect ka na in a negative way, tanongin mo yung universe, ano yung lesson na kailangan ko matutunan dito? Bakit ko, naranasan ko to, okay? So, ano yung kailangan ko maintindihan sa situation na to? Ano yung dapat na maging proper response ko? Ano yung dapat na matutunan ko? Kasi a lot of you right now is always dreaming na sana maibalik yung dati. Certain aspects ng past mo, pwedeng panahon na masagana, or panahon na happy, or yung panahon na things are going well. Yes, walang masama mag-wish tayo ng ganun. However, iba kasi ang mga plans ng universe eh. Iba ang pamamaraan ng universe. Iba yung way niya to help us go to the destination. Ayun yung pinapala sa'yo ng cards. Huwag ka maging fixated doon sa past. The past is there to help guide us, to help us with wisdom, pero we need to press forward. We need to move forward, and we need to build for the future. Diba? Si Mira nga pala po ito. Mira E. Okay, so sa foundation mo kasi sa Six of Cups and TikTok. Yan. So, medyo corrections yung ibang binibigay ng cards to help you. So, pinapalat ito ng cards na don't be impatient. Good things comes to those who are patient. Yung mga marunong maghintay, sila yung madalas sa reward. Kasi, although hindi naman applicable most of the time, but at this, sa case mo ngayon, applicable siya. Yung parang sabihin natin, naghihintay ka na masasakyan. Doon ka sa waiting shed, hindi yung impatient ka. Na tawid ka dito, lilipat ka dyan. Kasi, while you're waiting, meron nang nilalaan para sa'yo na masasakyan mo and that part. So, andoon din na, siguro isang part din na, bawasan din natin yung, hindi siya makakonsider ng ibang tao na nag-vent out ka. It's more on nagging. Ang vent out kasi, it's more on nag-release ka lang, kasi meron ka ng, kailangan mo na makahinga ng maayos, kasi meron ka ng gagawin. Meron ka ng kasunod na plans. But nagging is ayun yung purely, yung first part lang, for the daldal lang, for the kuda lang. Pero wala talagang solid plan or blueprint na susundan para ma-resolve yung mga bagay-bagay. Ayun na. At sumunod siya. So, sa past kasi, I understand, okay, nagigets ko na bakit. So, sa past kasi, the Ten of Wands and the Card of Peace. Alam niyo, tipong, ang dami sa inyo na ninakaw yung childhood nyo. Yung at the early age, kailangan nyo nang magbanat ng buto, o may mga binitawan ko opportunities para sa sarili nyo, kasi you gave way, bigay nyo to para sa iba. Andoon na yung iba sa inyo, hindi na naranasan yung paano talaga yung maglaro, paano maging bata, na at some point, kailangan nyo mag-mature ng 5 years pa. Kasi, may ano yung masakit dun eh. Siguro for me, that's a toxic Filipino culture eh. Na, ay sige, mag-aanak yung magulang para may tutulong daw magtaguyod. Parang ganun yung naging, ang dami sa inyo, ganun yung naging senaryo. Na parang hindi man diretsong sinasabi, pero mararamdaman mo na yun yung dahilan bakit ka pinanganak. Kaya siguro ang dami sa inyong gustong umalis doon sa circle of family kung nasan kayo. Kasi napapagod kayo sa ganong responsibility na hindi nyo naman in-applyan. Pero parang binigay sa inyo. Diba? Especially siguro sa mga panganay ito eh. But in the possible future, we have here the Ten of Pentacles and Regeneration. Nakakatuwa lang din naman. Kasi ang dami din sa inyo, mas napipiliin nyo na i-take note, ano ba sinasabi ng universe? Baka pwede nga akong sumabay doon. Baka yun nga yung proper way para makalabas ako doon sa continuous cycle na naranasan mo. Yung mga problems, especially in terms of finances. So, kasi ironic eh. House of Resources ka, tapos nagkakaroon ka ng problems in terms of your finances. So, ito na yung pinapagawa, ito yung ginagawa ng universe na ginagawa niya, ipupush ka niya to a certain level na ikaw na mismo na, wait, pagod na ako, baguhin natin takbo ng buhay ko.
So it will start from within. It will be a decision. Yun yung gagamitin ng universe to expand it to something bigger, something better. So kung nakaka-resonate ka sa readings natin, I invite you na i-click po yung join button sa baba para ma-access nyo po yung extended readings. But for now, let's check ano yung mga sinasabi pa ng cards. Sa physical environment mo, we have the Three of Cups and the Fork in the Road. Well, sometimes masarap talaga minsan na yung tipong i-enjoy natin yung sarili natin, i-enjoy natin yung company ng ibang tao, lumabas tayo, and maybe have a drink or two. Ako, ginagawa ko din naman siya. Mga weekends, ganun, para kumbaga magtanggal din ng stress and enjoy and celebrate yung mga small success na meron ako. But at this point kasi, pinapatigil ko muna ng universe. This time it will be better, sabi ng universe. Ipunin mo yung mga small success mo and have a one big grand celebration ng mga magiging achievements mo. Kumaga, i-focus muna natin na, okay, marami mga tasks and then let's do that. Kumbaga parang nag-design ng bahay, natapos na natin yung kwarto malinis. Huwag muna tayo maligo. Pwede muna tayo ng tubig muna. Then ituloy naman natin sa may kusina. Ituloy naman natin doon sa may sala. Then diretso tayo sa garahe. And then finally yung banyo. Sabay ligo na tayo. And then let's have a good hot meal. And after nun, matulog tayo. Yun yung example na binibigay ng universe na you need to be doing. And in terms of your emotional environment, we have here kasi Unfinished Symphony tsaka si Ace of Cups. Well, mababrought up talaga sa conversations. Hindi mo siya may iwasan na merong specific na tao na babalik at babalik from the past. Kasi this individual has a great impact. Andoon na yes, may part sa inyo na ayaw nyo na magkaroon ng connection sa taong to. Pero sabihin na lang natin, the universe has other plans. The universe needs you na magkaroon ng communication ulit sa taong to. Wala pang sinasabi dito yun. Kasi may unfinished symphony, meron pang hindi natapos eh. Meron kailangang masettle. It could be a closure, it could be an agreement, marami. Pwede ko i-check mamaya yun sa extended reading mo. But this is something na crucial in terms of you accepting na susunod ka doon sa plan ng universe. Sa hopes and fears mo, Page of Cups tsaka never-ending story. Well, I understand naman, never-ending story na may mga bagay na gusto mo nang ma-end, may mga bagay, mga cycles na gusto mo nang matapos, or whatnot. And andoon kasi na hindi mo siya matatapos, sabi ng Page of Cups, kung hindi ka magsasalita doon sa pinaka-source ng mga problems. Andun kasi na this goes to your sa family mo. Andun kasi na sabi natin, family ko yan, mahal ko sila. Yes, but isang part ng love is andun yung tinatawag na open rebuke. Sabi nga ni King Solomon, open rebuke is better than hidden love. Kasi doon makikita how are you, yung sinasabi ko minsan sa mga kaibigan ko, mas pipiliin ko pang saktan nyo ako ng katotohanan kaysa pasayahin nyo ako sa kasinungalingan. Now, in the possible future, we have here the Nine of Pentacles and Orphan. Ayun na nga. So, sa family, medyo in line din to sa family mo, na not all the time we need to give to our family. Kasi para sa bata, hindi lahat ng oras andoon na aalalayan natin sila para makapaglakad. There will be times na hahayaan din natin na yung batang yon maglakad on their own. Andoon na i-guide na natin. Yes, madadapa yan, mapapaupo yan, masasaktan yan. But it is all part of the learning process. So, ikaw yung tinatanong ka ng universe ngayon, when will you allow them to undergo the learning process at tumayo sa sarili ng mga paa, ng mga taong nasa paligid mo, instead of you focusing on how you're going to help them? Focus ka daw muna sa paano matutulungan yung sarili mo. Now, i-check natin paano mo nga magagawa yun in the extended reading. And we have the cards. And to access it, i-click mo lang yung join button sa baba. And keep in mind that the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago kayo, subscribe, like, and share. So, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And I hope magkita tayo sa extended reading.
Wala po dito sa Dominican Hill in Baguio City. You have a great day. I'll see you soon po.